talaga mga minamahal ang sinasabi ko sa inyo. Kasi 'di ba, I have a friend. I told you, nag-rant ako sa TikTok pati sa Facebook kasi mayroon akong friend na gusto niya si Sarah. Mayroon din akong friend na gusto niya si Lenny. Ngayon, ano ba yung nangyari? Tinanong ko tong kaibigan ko na to. Pero ayoko naman na mag-create ng hit sa aming dalawa ng dahil lang sa politika. Ayokong sayangin yung 7 years of friendship namin dahil sa magkaiba lang kami ng political stand. But, nire-respeto ko siya. Pero, medyo tagilid sarap pitikin talaga yung tenga. Kasi tinanong ko siya, ba't gusto mo si Sarah? Sabi niya kasi madami daw pong nagawa. Now, tinanong ko siya, ano ba yung nagawa ni Sarah? Yung tulay ng tatay niya, yung war on drugs. Sabi ko, yan ba yung ginawa ni Sarah? Tapos, hindi siya nakasagot. Sabi niya, basta madami daw siyang alam na ginawa ni Sarah. Like, ano nga ba yung ginawa ni Sarah? Wala siyang nasabi, puro lang yung ginawa ng tatay niya. Diba? So, hindi si Sarah yung gusto mo. Si Duterte yung gusto mo. Ngayon, eto, may pro Lenny. Bakit naman si Lenny yung gusto mo? Sabi niya, good governance, no history of pagnanakaw, 'di ba? Walang confidential funds. Tapos ang ganda ng pag-usbong ngayon ng Naga. So yung mga projects ni Lenny, 'di ba? So, 'di ba dapat ganon kapag gusto mo yung tao, ipaliwanag mo kung ano yung reason kung bakit mo siya nagustuhan. Dito naman sa kabilang side, yung kay Sarah, wala siyang maisagot Puro lang yung tatay. Tingnan ninyo, meron akong nakitang interview. Same lang din. Mga minamahal, ang reason nila na maganda daw yung nagawa ng tatay. Hindi nyo gusto si Sarah, ang gusto ninyo si Digong. For example, kagaya nito. Bakit na not-guilty? Bakit po not-guilty? So, kung para po sa inyo, dapat po ba siya magpaliwanag pagdating sa usaping confidential fund? Hindi din. Hindi rin. Pero ano ang naaalala mong mga nagawa niya bilang vice-presidente? Maganda nagawa niya kasi yung tatay niya, di ba? Maganda rin nagawa. Si? Yung mga... Ano po yung naaalala niyo yung magandang nagawa niya bilang vice? Ang maginawa niya. Ang maginawa niya. Pero yung mga nagawa rin kasi niya is yung tawag dito. Tawag dito. Yung basta. Oh. Nagawa niya. Ano na lang ang masasabi mo sa pagtakbo niya bilang presidente sa 2020? Parang magagaya niya yung ginawa ng tatay niya. So, ibig sabihin, pabor ka sa pagpat... Oo, babor sa mga... Kasi yung mga di ba? Protesta ng magulang. Nag-protesta sila na mga anak nila. Bakit na mga anak nila? Bakit? Di mo sila papapat kundi sila. Yun rin ang take mo pagdating sa mga inosenteng na damay pagdating sa EJK. Inosente? Hindi ko alam kung may inosente dun Inosente, mga bata, may 5 years old pa pong inosenteng na damay sa EJK. Ano lang. Guilty. Yun lang. Yung stana kasi. 'Di ba? Yan yung napapala ninyo, kakapaniwala ninyo diyan sa mga vloggers ni Digong. O kakapaniwala nyo diyan kay Joey hindi naliligo, kay Harry Roque. Kanina pa ba mga minamahal? Kanina pa ba sila naniniwala? Kay Alputera! Kay Jassy Egan. Ako, number 1 fake news yan si Jassy Egan, mga minamahal. Alam nyo ba kung bakit? Ang hilig magpakalat ng tay kami naman. Kaya tingnan ninyo, ang gusto lang nila si Rodrigo Roa Duterte. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman talaga nila gusto itong si Sarah. Ang gusto lang nila si Digong para maipaghiganti ni Sarah si Digong. Nagigets ninyo? Ginusto nila si Sarah dahil kay Digong para maipagganti ni Sarah si Duterte. Ganon yung mangyayari kapag manalo. Itong si Sara Duterte, tingnan ninyo, si Sara pa, gala-gala dyan sa Thailand. Oo, kita ninyo, pag gala-gala sa Thailand. Tapos yung kanyang mga vloggers, talagang hayop talaga kung gumawa ng fake news. Yan yung mga, mga number 1 vloggers nila na mahilig gumawa ng fake news, mga minamahal. Tapos, tingnan nyo, ang daming mga youngstana. Ang daming mga youngstana ang naniniwala. Oo. Yung mga youngstana na tingnan ninyo, kaka-Facebook nyo, hindi na kayo marunong mag-research. Parehas nito. Mga minamahal, si Sara Duterte, pag tinanong, ano ba magandang nagawa ni Sara? Yung nagawa kasi ng ama niya, ganito, ganyan. Naniniwala ako na yung nagawa ng kanyang ama, magagawa niya din. Like, guys, they are different. Duterte is very far different from Sara Duterte. Yes, in blood.
magkadugo sila, but they have a different personality. So, you cannot conclude na kung ano yung nagawa ng ama, matitake din, nagagawin din yun ng anak. Again, sabi ko nga sa inyo, they have a different perspective, they have a different views, they have a different style. In all, they are different. Diba? Kahit nga kambal lang sila sa mukha, pero magkaiba sila ng ugali. So, I think, may mga platform na gagawin si Sarah na nagawa ng kanyang ama. Pero, iba. Yung Digong, dito kay Sarah, si Digong hayop pong magnakaw. Tingnan nyo si Sarah, mas malala pa pala. By the issue of the confidential funds. If you want a truly good governance, diba, you should choose a leader na leading sa right path. Gets ninyo? Not a leader na puro lang pambubudol by using mga vloggers because they are paid off. Oh, just like this. Nakikita ninyo? You know what? Nagtataka ako. Bakit? Kasi some of the vloggers can, lipad-lipad, papuntang dahig, tapos naka-business class. And some of the vloggers can flex the luxurious bag, high brand, high-end model ng mga kotse. In fact, hindi mo kayang kitain yun sa vlogging. Ano yun? Meron silang mga reserve na mga nagpapasweldo sa kanila? Pwede. Lalo pat nabalitaan natin itong si Small Boy, si Big Mama, nagbabayad para nga po yurakin itong ating presidente, itong First Family, akala ata hindi natin naamoy, magsitigil kayo, dahil tingnan ninyo, kakaturo ninyo ng kung ano-anong fake news, nagre-reflect sa mga kabataan, wala tuloy maisagot. Oo, hindi ba kayo naawa sa mga sarili ninyo, kakabayad ninyo, tingnan nyo yung mga kabataan, naging bobo? See? Only matatalino lang talaga can vote Leni Robredo. Kung hindi ka matalino, feeling ko, iboboto mo si Sarah kasi naniniwala ka sa fake news. Kasi ang daming trolls, ang daming accounts, ang daming, paano ko ba sabihin, mga minamahal, ang daming etos ni VP Sara Duterte. Well, dami pa din bobong Pilipino kasi naniniwala sa mga fake news peddlers. Nakakalungkot lang isipin doon sa part na yon. Anyway, mga minamahal, they are funded with China, I think, so that, they can spread lies to the Filipino people. And madaming maniniwala kasi akala mo may credibility yung vlogger, the way they speak, diba? Akala mo may credibility, pero the fact na yung kanilang mga sinasabi is fake news, auto-delete na lang sila pag nagkakamali, hindi na tama yon. Kung gusto nyo ng good governance, iboto nyo yung politician that will lead us to the right path. Yung good governance. Diba? Not the people na ginusto nyo lang dahil sa ama. Nakakaloka ang naging tanging ina. Diba? Sabi ko sa inyo, tingnan nyo, tinanong. See? Diba? Walang naisagot. Alright, mga minamahal, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Pahingin lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.